Naranasan mo na bang makasama yung taong basta nag-e-exist lang at sa simpleng pag-iral nila parang naiirita o naiinggit ka nang hindi mo alam kung bakit? Hindi sila nag-overshare, hindi sila nakikipagkompetensya, hindi nila pinapaliwanag ang lahat. Dumadaan lang sila sa mundo nang hindi nangangailangan ng spotlight, papuri o palakpakan. Pero sa kabila ng lahat, parang nakakairita ang kanilang katahimikan at ang kanilang kasimplihan halos nakakainis na. Hindi ito tungkol sa kayabangan, pagiging bastos o pagsubok na maging mas mahusay. Mas banayad ito. Ini-expose nila ang ingay na binuo natin sa ating paligid. Pinapansin nila kung gaano tayo ka-dependent sa validation, kung gaano tayo kadalas magpaliwanag, at kung gaano tayo kaaktibo sa pagpapasikat para makita ng iba na may halaga tayo. Kung medyo nakaka-relate ka na habang pinapakinggan ito, good. Yan ang unang hakbang para maintindihan kung bakit marami ang tahimik na naiirita sa mga taong simple lang. Number 1. Hindi nagpe-perform para sa approval. Tignan mo ang paligid mo. Mapapansin mo kung paanong halos lahat ay nagpe-perform kahit hindi nila namamalayan. May mga mahaba at malakas tumawa. May mga sobrang eager sa pagtango. May mga paulit-ulit na nagpapaliwanag sa bawat desisyon o opinyon. Lahat tayo ay nakakita na nung mga taong bahagyang binabago ang sarili para lang mapansin, magustuhan o ma-validate. Ito ang tahimik na choreography ng social life. Pero naroon din yung mga taong hindi sumasayaw. Tahimik lang silang nakaupo. Umiiral lang buo sa kanilang sariling espasyo. Walang over-the-top na mga reaksyon. Walang dramatikong mga kwento. Walang pagsisikap na patunayan ang sarili. Biglang nagiging unbalance ang paligid. Ang ibang tao ay magsisimulang mapatanong sa kanilang sarili. Try hard ba ako? Masyado ba ako nagpapasikat? Bakit parang hindi sila nag-aalala? Ang simpleng presensya nila ay parang paghamon sa effort ng iba at sapat na yon para magdulot ng pagkainis. Dahil sa effortless nilang pag-i-exist, pakiramdam ng iba ay parang baguhan sila sa maling teatro. Number 2, kalmado ng walang mga paliwanag. Karamihan sa mga tao ay nahihirapang maging kalmado kung hindi ito earned o kahit papano ay may paliwanag. Meditation apps, inspirational quotes, motivational captions, o late-night monologues. Patunay na ang peace ay kailangang pagtrabahuhan. Pero may isang klase ng tao, yung tahimik, steady, kontento, nang hindi pinapaliwanag ang sarili. Hindi nila kinikwento yung mga routines, habits o mind hacks. Nag-i-exist lang sila. Nakakairita ito. Kapag sanay ka na sa mga tao na pinapakita ang internal growth nila, yung taong tahimik na nag-i-embody ng serenity nang hindi nagpapaliwanag, ay parang suspicious, parang unfair. Parang nanonood ka ng pusa na nakabilad sa araw habang ikaw ay hirap na hirap sa iyong 10-step skincare routine para magmukhang relax. Ang effortless na katahimikan nila ay pinapakita ang ingay ng iyong sariling kontrol at hindi komportable yon. Number 3, hindi nakikipagkompetensya. Ang social life ay parang subtle battlefield. Kahit hindi natin namamalayan, halos lahat ng interaksyon ay may layer ng kompetisyon. Sino ang mas nakakatawa? Sino ang mas matalino? Sino ang mas mabilis? Sino ang mas malakas? Sino ang mas impressive? Tapos biglang papasok yung taong hindi nakikipaglaro. Hindi nila kinukumpara ang sarili sa iba. Hindi nila hinahanap yung atensyon, dominance o approval. Simpleng umiiral lang sila. Kumpleto na kahit walang scoreboard. Nakakainis ito para sa mga taong ang value nila ay nakadepende sa pagiging panalo sa mga maliliit na bagay. Kapag may isang tao na hindi nakikipagkompetensya pero kumpleto pa rin, parang bumagsak ang unspoken social hierarchy. At ang mas nakakatawa, ginagawa nila ito ng may quiet humor o calm charm, habang ang iba ay nagkakalituhan kung paano maibabalik ang kontrol o simpleng nabibigo. Tahimik na kaguluhan sa ego.
Number 4. Maliit ang reaksyon. Karamihan sa mga tao ay gusto ng mga malalaking reaksyon. Malaking tawa, excitement, luha, social proof na may bigat ang sinabi o yung ginawa mo. Yung mga minimalist reactions tulad ng maliit na pagtango, simpleng ngiti o simpleng oo ay nakakagulo sa sistema. Pinipilit nitong harapin ng iba ang tanong na gaano nga ba kahalaga ang sinabi ko? Madaling maling intindihin ito bilang disinterest, pero hindi. Subtle statement ito. Hindi ko kailangang i-inflate ang ego mo para makasama kita. At para sa mga sanay sa validation bilang currency, nakakagulat ito. Paalala na hindi obligado ang mundo na magbigay ng reaksyon, papuri o atensyon. Isang bagay na halos lahat ng tao ay ginugugol ang buhay nila para makuha. Number 5. Hindi nag-overshare. Kadalasan ang koneksyon ay nabubuo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng damdamin. Maraming tao ang bumubuo ng ugnayan sa pamamagitan ng kwento, drama o personal confession. Mas malakas ang kwento, mas malapit ang pakiramdam. Pero ang kasimplihan ng iba ay binabago ang patakaran. Hindi sila nag-overshare, hindi nila binobroadcast ang vulnerability para lang magkaroon ng intimacy. Sa halip nakikipag-ugnayan sila sa pamamagitan ng presensya, pagmamasid at subtle attention. Ang ganitong restraint ay maaaring magmukhang malamig o malayo sa simula. Pinapaisip nito ang iba dahil tinatanggal nito ang karaniwang ginagamit para maramdaman ang closeness. Pero ang distansyang yon ay aktwal na kontroladong presensya, tahimik na mastery sa emotional energy. At ang kontrol na yon ay napakadali para sa kanila, pero napakahirap para sa iba. Yun ang nakakairita sa mga umaasa sa drama para i-navigate ang mga relasyon. Number 6. Mahirap basahin. Comforting ang predictability kung gusto mong kontrolin ang iba. Madaling kontrolin ang karamihan dahil predictable ang reaksyon nila. Ngunit ang simplicity na may kasamang katahimikan at subtlety ay tinatanggal ang leverage na yon. Hindi sila tumutugon sa mga provocations tulad ng inaasahan. Hindi sila nagmamadali o nagpapanik. Hindi sila madaling manipulahin. Hindi kinaiinisan ng mga tao ang misteryo. Kinaiinisan nila yung pagkawala ng kontrol. At ang taong tahimik na naapektuhan ay nag-aalis ng kontrol sa pinaka-unsettling na paraan. Ang invisible power na yon ay isa sa pinaka-irritating na katangian. Hindi ito flashy, hindi ito ipinapaalam, ngunit sobrang destabilizing para sa mga taong umaasa sa influence at predictability. Number 7, kontento sila kahit walang nakakakita. Marahil ito ang pinaka-hindi komportable. Hindi nila kailangan ng audience. Walang mga social updates, walang mga photos, walang validation, walang mga patuloy na saksi sa kanilang buhay. Maayos naman ang kanilang buhay kahit walang nakatingin. At para sa mga taong iniisip na ang buhay ay para sa acknowledgement, ito ay existentially irritating. Pinipilit ito tayong itanong ang kadalasang iniiwasan. Kung walang nakakita sa buhay ko, magiging mahalaga pa ba ito? Brutal ang tanong na yon, ngunit kailangan. Ang kanilang independency mula sa observation ay nagpapakita kung gaano karaming enerhiya ang ginugugol natin sa pagpe-perform para sa mga invisible o imagined audience. At number 8, ginagawang effortless ang comfort. Huling punto, ang kanilang kakayahang maging komportable sa kahit anong sitwasyon ay nakakainis. Mag-isa man o sa crowd, ipinapakita nila ang ease at confidence ng hindi nagsisikap. Ang iba na palaging nag-a-adjust, nagmamask o nagre-rehearse ng presence ay nagiging exposed. Ang effortless simplicity ng pagiging tunay sa sarili, walang pretense, ay nag-highlight sa performance ng iba. At ang liwanag na yon, hindi ito paninisi, revealing ito. Ipinapakita nito ang mga insecurities, habits at anxieties na madalas gusto nating iwasan. Ang totoo, ang pagkainis na nararamdaman mo sa mga taong ito ay hindi tungkol sa kanila. Mas tungkol ito sa iyo. Tungkol ito sa kung ano ang ipinapakita ng kanilang kasimplihan. Ang ingay na nilikha natin ng hindi kailangan
ang mga performances na ginagawa natin para makakuha ng approval, ang mga emotional crutches na hindi natin namamalayan na ginagamit pala natin. Hindi nila kailangan maging malakas para mapansin. Hindi nila kailangan makipaglaban para magmukhang mahalaga. Nakatira sila sa espasyo ng tahimik na mastery, independence at control. At yun ang dahilan kung bakit ang tahimik nilang presensya ay parang maingay. Hindi ito personal. Ito ay uncomfortable truth. At minsan yun lang ang kailangan para mairita ang isang tao at marahil habang palihim ring naiinggit. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Rebecca Ogata. Sabi niya, Happy New Year Sir AP. Salamat sa mga upload mo. Ngayon alam ko na totoong introvert ako. Bagamat hindi madali at marami akong pinagdaanan ngayong taon, pero eto, nakatayo pa rin sa tulong ng Diyos Ama. Salamat sa Kanya at sa iyo sa mga ina-upload mo. Ang dami kong natutunan sa pagiging introvert. Sabi naman ni Marie the Lightworker, Hi po Sir AP. Ilag ako sa mga weak-minded. Sila yung mga taong magaling magbuhol-buhol ng mga kwento upang mapahamak ka. Para sa akin hindi naman ako tinatablan ng mga parinig nila at kung ano-anong mga patutsada. Mahirap patulan ang mga mahina ang pag-iisip o walang emosyonal na katatagan. Salamat po Sir AP. Happy New Year. More power and more blessings coming your way. God bless. At ayon naman kay Edith Miranda, tapos hindi ka naman nakikipag-compete sa kanila. Ang gusto mo lang pagpawisan, trumabaho ng mahusay at maging maayos para ma-achieve mo ang mga pangarap mo. Tapos sisiraan ka nila kahit nananahimik ka na lang. Tapos magugulat ka na lang sira na pala ang imahe mo sa madla. Ganun katindi ang mga weak-minded na tao. At shoutout din kila Vika Ruz, Roland Lipasana, Cathy, Annalyn Granada, Lorena Bintas, Richard Ortiguesa Bacolongan, Renante Damgo, Patterson Gals, Shai Desirdo, Lone Survivor Diaz, Gunpla Addict, Berner Takay, Arky Takot, Paulo Angelo, Maricor Pacanot, TinkTok at kay Jola Short Video. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit hindi magkasundo ang mga introvert at ang mga weak-minded na tao? Panoorin mo sa video na to.